ginamit niya ang buhay namin para sa kaluguran niya. Amen? At yun nga po, at wala namang may sakit, bless na bless, di baling walang pera, basta walang may sakit, ay napakalaking blessing na ni Lord. At yung pagkakaroon ng pagkakaisa sa isang pamilya, kung sino meron, mag-share. Kaya mas magaang ang buhay. Pagka ganun po ang nangyari. So, bless na bless ako dahil kahit marami akong anak, ganun po ang nangyayari. At lahat naman, si Lord ang nagpo-provide, nag-aaral silang lahat. Kumakain 3 beses ang araw, minsan may merienda pa. Yes, Lord. Thank you, Lord. So, ngayon po, nagako po tayo sa binigay ni Lord sa atin na hiningi po tayo ng Holy Spirit para ito ay aking ma-share ngayong gabi. Ngayon po, ang aking i-share po ngayong gabi ay ang passage po sa Romans chapter 12 verse 2. Chapter verse 2. Yan po. Kanina po, pinag-aaralan ko po ito. Nalalate na po ako sa kaaral nito. Pero nandito kami ngayong gabi, papunta ako dito, parang nasa blanco, pero alam ko ang Holy Spirit ay sa akin ngayong gabi nito. Di po ba? Umiiyak-iyak pa nga ako kaninang umaga kasi touch na touch ako sa binigay sa akin ni Lord. Ilang araw ko itong hindi nauunawaan, pero ang revelation ni Lord, nung binigay niya sa akin, nag-uumapaw. Parang umuulan ng biyaya kung bakit ito ang ibinigay niya sa akin ngayon para sa ating Kristo. Dahil ito ay ang passage ni Pablo para sa mga Romano. So yun po, tayo po ay tumayo at ating pong basahin ang salita ng Diyos ngayong gabi. 1, 2, 3, sabay-sabay po tayo. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Yes, Lord, maraming salamat, Lord God, sa iyong binigay na salita ngayong gabi ito. Nawa ito ay maunawaan namin, kunin namin ang portion na para sa amin, at ito ay aming malakarat, at ang aming maririnig ay namin sa aming buhay. At ito ay gawin namin, nalakaran namin na patungo sa iyo. Maraming salamat, Lord God, at ngayong gabi, tago mo po ako sa iyong likuran mo, Lord God. Bigyan mo ko ng knowledge, wisdom, and understanding, at ang Holy Spirit ay manguna sa akin ngayon. Ikaw ay siya ang gumabay sa akin. Siya ang mag-comfort sa akin ngayong gabi ito. In Jesus' name, pray. Amen. Pwede na po tayo umupo. Thank you po. So, maraming salamat kasi nakapag-serve na po. Blessing ni Lord. Thank you, Lord. So, ngayon, sabi nga dito, and be not conformed to the world, but yet transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Kaya huwag kayong magsiayon sa mundong ito. Sabi niya, ano ba yung mundong ito? Nandito tayo sa mundong puno-puno ng kasalanan, puno-puno ng temptation sa buhay natin. Kaya yung pattern ng mundong ito, huwag po natin masyadong i-focus ang buhay natin doon. Kasi tayo ay binago. Kaya ang ating topic ngayong gabing ito ay ang transformation. Pagka-transform ni Lord sa buhay natin na mga Kristiyano. So, at yun nga po, ang transformation or pagbabago. Pagbabago ng buhay natin na dapat natin lakaran. Amen? Kunin po natin ang portion natin para maipamuhay natin ito at ito ay inyong intindihin, maunawaan. Huwag niyo lang po itong pakinggan. Kailangan
sa pagbabago ng ating isipan. Huwag nating saksakan ng saksakan ang ating isipan ng mga makamundong ano natin dito, mga kasalanan na pansamantalang kaligayahan lamang ang ibinibigay. Kailangan nang isaksak natin yan, lagyan natin siya ng Word of God. Dahil iyon ang will ni Lord. Dahil ito is yung pattern ng sanglibutan. Huwag po natin masyadong intindihin kasi si Lord, simula nung nakilala natin si Lord, tayo ay na-transform at nirenew niya ang ating isipan, hindi na sa makamundong paraan, kung hindi sa kanyang kalooban. Ngayon, pag-aaral natin kung ano ba ang kalooban ni Lord. Hindi po ba? So, ang theme, yun nga, transformation to whole life, kung paano ba. At ang ating transitional statement, what are the transformation to renew our life? Transformation. Ang sabi dito, ang transformation daw is our ultimate goal is to be transformed into a child of God. More Christ-like, like than yesterday. So yung mga dati natin gawa, huwag kalimutan po natin. Kailangan tayo ay lumakad katulad ng ating Panginoong Jesus. Dahil ito po ang pinababago niya sa atin, na tayo ay lumakad sa kanyang kalooban. Sabi, at ang una ko pong point is to be good. Sabi po, ang ano dito is transformation to renew our life, to be good. Dahil ang will ni Lord, tayo ay mapabuti. Hindi po will ni Lord na tayo ay mapasama. Wala pong ama na nag-aangad na mapasama ang kanyang mga anak dahil tayo ay anak ng Diyos. Simula nang tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Jesus, tayo ay naging born again Christian, na tayo ay binago ng Panginoon sa isip, sa salita at sa gawa. Dapat yon ang ating nakaran. So to be good, God has good will of your life. Ang sabi sa Ephesians 4:20-24, ngunit hindi ganyan ang natutunan niya tungkol kay Kristo. Ang makabulong gawa, hindi po ganyan ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon. At bilang mga mananampalataya niya, hindi ba't naturuan kayo ng katotohanan nasa Kanya? Which is makikita natin ang katotohanan na tinuturo ng ating Panginoon. Saan? Sa Kanyang salita, which is the Bible. Dahil siya ang salita ng katotohanan. Si Jesus is the way, the truth, and the life. So yan po. At kaya talikuran nyo na ang dati ninyong pamumuhay dahil gawain ito ng dati ninyong pagkatao. Ang pagkataong ito ang siyang nagpapahamak sa inyo dahil sa masasamang hangarin na dumadaya sa inyo. Baguhin nyo na ang inyong pag-iisip at pag-uugali. Ipakita niyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng sa Diyos. So, ngayon, ang sabi doon, baguhin nyo na ang mga hindi dapat, ang mga hindi kaaya-aya sa ating Panginoon. Kasi binago na tayo, tinalikuran na natin ang mga dating gawa natin. Tayo ay lumalakad na sa matuwid na landas. Huwag na natin balikan ang mga hindi karapat-dapat dahil walang anak ng Diyos na sumusuko. Diba? Tayo ay magpapatuloy sa paglakad sa ating Panginoong Jesus. Babaguhin na natin ang lahat, palikuran ang dating pamumuhay. Kung
dati tayo, kasi dati sabi doon, kaya tayo naliligaw kasi ang sinasabi sa John 10:10 na magnanakaw daw is ninanakaw niya. Ninanakawan niya tayo. Winawasak tayo pinahanggang sa mamatay ang ating espiritu. Pag nag-umpisa kasi yan, na parang nagugustuhan natin ng makamundong, ang pattern ng mundong ito. Minsan kahit Kristiyano na tayo, naliligaw pa rin tayo. Bakit? Kasi hindi natin alam ang katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Kailangan ang aklat ng kasulatan sabi sa Joshua 1:8. Huwag natin kaligtaan na basahin ang kautusan, ang kasulatan ng kautusan. At ito po yung bulay-bulayin po natin ito araw at gabi. Dahil dito tayo makasusumpong. At dito rin tayo lahat ng problema, lahat na nito ang sagot. Dahil ang Bible, this is a library of books. Nandito na lahat, wala na tayong hahanapin pa. Kaya kung tayo ay nahihirapan, magbasa tayo kasi i-reveal ni Lord kung ano. Kausapin natin siya, mag-pray tayo. Pag atin itong binasa, i-reveal niya kung ano ba ang will niya para sa atin. At yun nga, God's will is good. Ibig sabihin, it cannot be improved. At yun po, ang kailangan, pag tayo ay na-transform, baguhin natin ang ating pag-iisip dahil ang gusto ni Lord sa atin is mapabuti tayo, na tayo ay maging Kristiyano. Paano ba? Dahil sa pagtanggap natin kay Kristo Jesus, tayo ay nagkaroon ng kaligtasan. Yun po ang mabuting balita ni Lord na tayo ay binigyan niya ng kaligtasan sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagkapako sa krus ng Kalbaryo ng ating Panginoon, tayo ay kanyang tinubos sa ating mga kasalanan. Kaya napakabuti ng will ni Lord sa atin. Yun ang purpose niya kung bakit niya binigay ang kanyang buhay sa atin. Para tayo ay magkaroon ng kaligtasan at para tayo ay maging anak ng Diyos sa pamamagitan ng pagsisisi ng ating mga kasalanan at sa pamamagitan ng pagtanggap natin sa Holy Spirit na siyang nag-seal sa atin as a Christian. Para tayo ay sabihin ng anak ng Diyos, na tayo ay mapabilang sa kingdom ng ating Panginoon. So, amen po. Sana po ay naunawaan nyo ang unang points na nandiyan na rin po na with the will of God is good para sa ating lahat. Walang will si Lord na hindi kaaya sa niya. Kailangan niya kakalugod lang. Dahil sinabi nga niya sa John 10:10, nung dumating ang magnanakaw, hindi siya pumayag. Dahil ang sabi niya doon, darating siya para tayo ay bigyan ng buhay na ganap. Hindi niya tayo papabayaan na sa akin. Kaya ngayon, ang ko lang po sa inyo ay magpabago na po tayo at lumakad tayo sa kalooban ng Panginoon na ito ay makabubuti sa atin. Dahil ito ang purpose ni Lord sa atin na mapabilang sa kaharian niya. Amen? Thank you, Lord God. Alam niyo po ba na yung kalooban ni Lord sa akin nung una, hindi ko kasi siya maintindihan kung ano bang kaloob ni Lord sa atin. Kasi minsan, hindi pala siya kalooban ni Lord, pinipilit ko pa. Pag ipinilit natin, nagkakaroon ng consequence. Diba? Kaya kailangan, ang will lang ni Lord, dati takot ako kahit umarap dito, takot ako. Sabi ni Mami, mag-ano ka, ito dyan sa harap. Naggawa ako, minsan ng lahiran, natatakot ako. Natatakot ako kasi sabi ako, hindi ko naman yan maunawaan, hindi ko naman yan maintindihan. Pero, will
papatayuin ako ngayong gabi dito sa inyong harapan para i-share ko ang kanyang salita. Na kahit puro kaba, pero kasama natin ang Panginoon, hindi tayo matatakot. Dahil ang Panginoon ay laging sumasa atin. At huwag tayong manglulupay-pay dahil siya ang Diyos natin. Amen! At ang pangalawa po, to be acceptable. Will of God is acceptable. I-accept natin ng ating Panginoon Jesus ay napakusakos para sa atin. Ibigay natin. Sabing ganon, to be accessible or pleasing, maging kalugod-lugod sa Panginoon. Ibig sabihin, we will be totally satisfied as He works out His will in our lives. Pag tinanggap na natin si Jesus Christ sa ating buhay, siyempre tinanggap natin na siya ang ating tagapagligtas. Kailangan makontento tayo. Dahil ang Panginoon ay ang will ng Panginoon sa atin is acceptable na i-work out niya ang lahat ng ginagawa sa atin. At tayo ay masatisfied sa ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Be humble lagi. Siyempre, ma-renew ang ating isipan at i-accept natin na kumakunin natin lang ang way ni Jesus na tayo ay mag-focus sa Kanya. Pag tayo ay nag-focus sa Kanya, hindi tayo maliligaw. At pag tayo ay tinanggap at tumanggap sa Kanya, lahat naman ibinibigay niya. Lagi naman, kahit naman sa mga pagsubok, nakalagay doon sa ulihan, di ba? Lagi victorious tayo. Pag ito ay ating napagtagumpayan. Ang buhay natin ay uunlad at sasagana at ito'y magiging ganap. Ang daming pangako ni Lord, ang daming sa atin, pero tayo minsan tumatalikod kasi yung ating isipan hindi natin malinis-linisan. Minsan nagkakaselbang-selbang tayo pagka nakakita tayo ng hindi kaaya-aya, nagkakaroon na ng mga kung ano sa utak natin, pumapasok sa utak natin. Kaya ang isip natin kailangan ma-transform. Kailangan may pagbabago kasi diyan nagsisimula ang ginagawa ng katawan natin sa isipan. Kaya kailangan ito ay maging, kung tayo ay ma-born again, kailangan ang isip natin is ma-born again din. Di ba? Kailangan ito ay ating gawin, sabi sa Romans 12:1. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawahan tayo ng Diyos, ibinigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba. Kailangan natin ibigay ang ating sarili, surrender natin ang ating sarili para tayo ay maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Diba? Sa pagiging Kristiyano natin, kailangan tayo ay magpagamit kay Lord. Dahil yun naman talaga ang purpose natin sa mundo. Yun ang Great Commission natin. Na tayo ay magpagamit sa Kanya. Dahil sabi sa John 1:12, ngunit lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ito po ay pang-evangelism na natin na dapat na magkaroon tayo nito kahit isang oras lang sa isang linggo. Kung hindi kaya ng mga natin, sama-sama lang po. At tayo ay lalago at magagamit ng Panginoon. Talikuran po natin ang masasamang gawa. Kasi kung ito ay lalakaran natin, hindi tayo magiging kagamit-gamit ni Lord. Kailangan ialis natin, putulin natin ang mga hindi
lumapit sa krus ng Kalbaryo na siya ng ating Diyos na buhay. Ay, really Lord, i-accept natin siya, satisfied sa buhay na ngayon. Sabi niya, kaya bigyan natin ito ng halaga. Sabi niya noon, alam niyo po ba may ano ko dito sa Bible na to? Nakikita niyo po ba kung ano nang itsura niya? Nilagyan ko po yan ng ano, pero hindi po talaga siya madikit. Kaya ang ginawa ko, binilan ko siya talaga para ng lalagyanan, para hindi siya magkawatak-watak. Dahil ito ay ibinigay sa akin ng isa pong ano ko ng minamassage ko po, ng isang client ko po sa massage. Pag po tayo binigyan, dapat natin pangalagaan. Dito ba? Kasi kahit na hindi siya bago, masaya ako nung binigyan niya ako. Kaya dapat, kung tayo bibigyan ni Lord, makontento tayo at maging masaya at ingatan po natin. Ingatan natin dahil ang Panginoon is napakabuti sa atin. Nalulugod siya pag nakikita niyang nalulugod tayo sa ginagawa niya sa atin. Ayaw nga niya tayong ibigay sa iba, kaya no one can snatch pag tayo ay nasa kamay na ng Panginoon. Amen? Binigyan niya tayo at yun nga, ang regalo na yun ay ang ating Panginoon Yesu Cristo. To be saved, tayo ay naligtas. So, ayun po. Tapos meron pa po akong ano dito na hindi ko alam kung ano ang gustong ipahiwatig noong time na ako ay nanaginip. Kung ano ba yung will ni Lord para sa akin. Kasi ang panaginip ko, nakatayo ako dito. Nakaputing-puting ako ng damit, pero meron akong damit na yun sa bahay. Pinakita ni Lord sa akin kung ano ba ang will niya para sa akin, kung ano ba ang gusto niya ipagawa sa akin sa pamamagitan ng panaginip. Pero pa sa pagde-devotion ko kada umaga, nalilate na po talaga ako sa trabaho pagka ako ay talaga, hindi ko na naman kasi yung oras, pagka ako ay nakababad sa presensya ni Lord. Pero pag napagod ako at sa gabi na ng ganito, nawawala. Hindi sa pagod, pero ang Holy Spirit is nandyan. Tapos alam niyo po ba kung ano ay tsura ko noon? Nakangiti ako dito. Nakaputing-puti ako. Pero may pangil ako. Masaya ako nagsasalita rito, pero may pangil ako. Ngayon ko lang siya na-realize na pinahawatig sa akin ng Panginoon na dapat huwag tayong matatakot na i-share ang kanyang mga salita. Yun ang ibig sabihin ng pangil. Sa aking panaginip, tinatransform niya ako na maging kagamit-gamit. Kasi hindi lahat ng pangil is galing kay Satan.
pagkalagi natin kakausapin, babasahin, at magpe-pray kung ano ba talaga. Di po ba yun ang ano natin, na ako ay kontento, totally satisfied sa ginagawa sa akin ng Panginoon sa buhay ko ngayon. Kahit may takot, pero nandiyan siya. At sinasamahan niya ako to the Holy Spirit. At yun po, ang pangatlo ko po. Ang pangatlo is to be perfect. Will of God. Siya lang ang perfect, may perfect plan. Siya plano para sa atin. Ibig sabihin, the eternal God has determined the absolute best plan to carry out His will for us. Talagang may plano si Lord para sa atin. Huwag lang po natin pinaparamdam na sa atin kung anong gusto ni Lord para sa atin. Pero tinatanggihan lang natin. Hindi po ba? Kasi ang Panginoon, ang will ni Lord, siya ang nagpaplano sa ating buhay. Sabi nga, doon sa ABCD, naaalala niyo po yun? Di ba yung A? Kung naaalala niyo po yun, ano po yung A? Absolute priority. Na si Lord lang yun. Kailangan siya lang, sa kanya tayo mag-focus. Sabi, magkaroon tayo ng burning passion, at C, ay magkaroon tayo ng complete provision. Yun po tinuro sa atin ni Brother Joseph. Na huwag po natin kaliligtaan, huwag natin kalimutan ang ABCD sa buhay natin. At ito na po, sa perfect plan niya, na D, siya ang nagre-direct ng plano para sa atin. Hindi tayo maliligaw. Ang plano niya ang sinunod natin, baguhin natin, matransform tayo sa pamamagitan ng plano ng Panginoon, ang sundin natin, hindi ang plano natin. Kasi minsan ang plano natin ay nakasasama kasi hindi tayo tatanong, hindi tayo nag-ask kay Lord. Lord, ito ba ang plano mo sa akin? Tayo, sige, ura-urada. Sige, gagawin ko lang kasi nagtiwala ka sa sarili mo, hindi ka nagtiwala kay Lord sa plano niya sa iyo. Kailangan ang plano niya dahil ang plano ni Lord is perfect for us. Ito ay perfect timing. Huwag tayong magmamadali. Hindi dapat minamadali ang plano ni Lord. Kailangan natin magtanong. Kailangan din natin maghintay. Kung ito na ba? Kasi ang perfect timing, ang perfect will ni Lord ay mas mabuti sa will natin, sa ating kasi minsan nakakasamahan. Kagaya ng nangyari sa akin, nung nakaraan,